sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po sa vlog natin na Matatapang. Okay, sa ngayon po ay ang pag-uusapan natin ay about sa factoring. Solving quadratic equation by factoring where a is greater than 1. Kasi noon sa nakasanayan natin, gumagamit lang tayo ng factoring method kapag sa equation yung a doon ay 1 lang. So halimbawa, ito x squared minus 3x plus 2 equals 0. So pansinin nyo dito, dito yung a, ang coefficient niya is 1, diba? So ang a dito is 1, ang b ito negative 3, at ang c ay positive 2. So tinitingnan natin ang equation kapag 1 ang coefficient dito. So ang unang pumapasok sa ating isipan is ang factoring kasi madali lang siya. So paano ba gawin ang factoring? So tingnan mo lang yung c, tapos hanapin mo yung factors ng c. So 2 yun, 2 ang nasa c. Ang factors niyan ay 2 at saka 1. Pwede din negative 2 at saka negative 1. So kapag i-multiply nyo yung dalawa, ang product nito is positive 2 at ito din positive 2. Ngayon, i-add natin yung factors na yan. I-add. So 2 plus 1, meron tayong 3. Negative 2 plus negative 1, we have negative 3. So hanapin mo dito yung b. Ano bang b natin? Ang b natin is negative 3. So ito. So ibig sabihin, ito yung factors na hinahanap natin. So meron tayong x minus 2 at saka x minus 1 equals 0. So ito yung factors ng equation na ito. O di ba madali lang yung factoring? Pero paano kung yung coefficient ng a, yung a is hindi 1? Halimbawa, hindi 1. Halimbawa, ano example natin? Halimbawa, ito, 2 x squared plus 6 minus plus 6 plus x minus 6 equals 0. O ito, yung a natin, yung a hindi na 1, so 2. Yung b natin is 1 at ang c natin is negative 6. Ito. So tingnan natin yung equation, yung a is 2. So hindi tayo agad-agad makagamit ng factoring. No? So kadalasan sa ginagawa ng iba ay dinidivide niya ng 2 dito para 1 ang matira sa leading coefficient. So nagiging x squared plus 1 half x minus 3 equals 0. So iniisip ng iba na kapag 1 na, makakagamit na siya ng factoring. Pero in this case, hindi pwede yung factoring. Kasi yung factors ng negative 3, yung sum ng factors ng negative 3 ay dapat itong positive 1 half. So mahirap siyang makuha kasi naka fraction siya. So mahirap ang factoring. So pwede pa rin itong masolve gamit ang completing the square or quadratic formula. Pero sa final answer, nag-divide ka ng 2 dito, mag-multiply ka ng 2 para ma-return siya sa original. Okay, so ngayon ituro ko kung paano isosolve ito gamit ang factoring pa rin. So meron tayong 2x squared plus x minus 6 equals 0.
Ngayon, ang una natin gagawin is kukunin natin yung product ng A at saka C. Ano ang A? 2. Ang C is negative 6. So, meron tayong negative 12. Pagkatapos makuha natin ang product ng A at C, kukunin naman natin ang factors nito. Factors ng negative 12 is pwedeng 1 at saka negative 12. Pwede ding negative 1 at saka positive 12. Pwede ding 4, negative 3. Pwedeng negative 4 at saka positive 3. Para i-check natin kung tama ba itong mga factors, may product ba itong negative 12. Multiply natin. Negative 12, negative 1, negative 12, negative 12. So parehat. So tama. Ngayon naman, i-add natin yung mga factors. I-add. So, i-add natin. So, ito, nagiging negative 11, negative 1, plus 12, positive 11, 4, minus 3, 1, negative 4, plus 3, we have negative 1. Okay, hanapin natin dito yung B. Anong B natin? Ang B natin is 1. So, asan dyan? So, ito ang 1. So, ibig sabihin, ito yung factors na hinahanap natin. So, kung ito yung factors na hinahanap natin, so, sulat muna natin. Ano yan? 4 at saka, ano yung isa? Negative 3. Di ba? Yan. So, ang gagawin natin is, i-divide natin itong dalawa sa A. Anong A natin? 2. So, 2. So, dito, meron tayong 2. At saka kabila, meron tayong negative 3, 2. At meron na tayong factors. Ito na yung factors. So, meron tayong x plus 2. Ito. At saka x minus 3 halves equals 0. So, ito yung factors ng equation. Ayun, ito. Ito yun. So, yan yung factors. Okay, another. So, yung malaki-laki. 15. 15 yung in natin. 15 x squared minus 8x plus 1 equals 0. So, determine muna natin. I-identify muna natin yung ABC. So, meron tayong A. Anong A dyan? 15. Ang B, meron tayong negative 8. Ang C, positive 1. Tapos, kunin natin yung product ng A at C. So, 15 times, ang C is 1. So, meron tayong 15. Tapos, kunin natin yung factors ng 15. Anong factors ng 15? 3 at saka 5. 3, 5. Ano pa? Negative 3 at saka negative 5. So, kapag i-multiply yung dalawa na yan, 15, positive 15 pa rin yan. So, kung multiply, kung sa addition yan, 3 plus 5, we have 8. Negative 3 plus negative 5, negative 8. So, saan dito yung B na negative 8? Ayun. So, ito yung hinahanap natin. So, ang factors na hinahanap natin is negative 3 at saka negative 5. So, negative 3 at saka negative 5. I-divide natin yung bawat isa sa A. Ang A natin is 15. So, divide 15. Divide 15. So, ito nagiging negative 1. Ang 15, divide mo rin ng 3. So, we have 5. Ito, ang common nila. Divisible sila by 5. So, negative 5 divided by 5, we have 1. And 15 divided by 5, we have 3. So, meron na tayong factors. Ang factors natin is x minus 1/5 at saka x minus 1/3 equals 0. So, ito yung factors na hinahanap natin. So, madali lang, di ba? Kaya pa rin, kaya ng factoring.
kahit yung A is hindi 1. So mali po yung i-divide natin silang lahat sa A. Okay lang kung lahat naman sila divisible, di ba? Pero kung hindi, hindi pwede. Halimbawa, ito, 2x squared. 2x squared plus 6x plus 4. Ito, pwede pa siguro ito. Pag i-divide mo ito ng to, lahat, magiging x squared plus 3x plus 2 equals 0. Di ba? So, kailangan, ano pa ang dapat natin alamin upang makagamit tayo agad-agad ng factoring method. So una, kailangan din nating malaman yung discriminant para alam natin na yung factors ay real at rational, hindi mga imaginary. So paano? So meron tayong discriminant na D, di ba? So yung laman ng yung sa loob ng quadratic formula, yung radicand doon, di ba? Yun. So ano yun? Sa loob ng radicand, so b squared minus 4ac. So ito po yung discriminant. Kapag ang discriminant is less than 0, ibig sabihin negative, so wala siyang real na factors, wala siyang real na zeros. So hindi tayo gagamit ng factoring, doon tayo gagamit sa quadratic formula at completing the square. So yun lang po sa araw na to. So maraming salamat sa panonood at pakikinig. So mabuhay po tayong lahat at sana po ay may natutunan po tayo ngayong araw na ito. So mag-comment lang po ng gustong topic na ating tatalakayin at paki-subscribe na rin po at paki-like din. Maraming salamat at mabuhay.